Nagbabalik ang tulong ko Pasamo Global, Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Patuloy po tayo sa ating pag-uusap sa ano-anong dapat gawin para mabawasan o maiwasan ang pag-worry. Okay, review lang tayo ha. Number 1, know what is worry. At sinabi na po natin kanina, any disturbing thought na naka-apekto at nagkakaroon ng negative effect sa buhay mo, worry po yun. Number 2, accept that you worry. Remember, you cannot be cured unless you admit you're sick. Number 3, determine what makes you worry. So, dapat alamin mo bakit ka nag-worry. Kung nahihirapan ka, patulong ko sa iba. You need to identify it because you cannot tame what you cannot name. O, number 4 number 4, know the realities about worry. Ayan po. Isa po napaka-importante kailangan maintindihan nyo. Ano-ano ba yung mga worry or reality patungkol sa worry? Isa-isayin po namin to. Makinig po kayo Ang mabuti. worry ay nakakapagod at Yan. nakaka-stress. Hindi na makatulog, hindi ka pa makakain, tagyabat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kaiisip, di ba? So, yung pong reality number 1, talaga po nakaka-apekto po, nakakasira po ng ating physical, emotional, and mental health. So, kaya po dapat iwasan ang mag-worry. Ito po yung Yes. reality. Reality number 2. Kapag stress tayo, bumababa ang Ayan. ating immune system. Kaya baka lalo tayong magkasakit. Kanina, ang problema lang natin, niisip natin pera o kaya problema natin, mamaya may bago ka isipin. Correct. May sakit ka na physically because ang immune system mo bumaba. That's the problem of worrying. Kaya lagay mo sa isip mo yan. Yes. Number 3, ang worry ay nakaka-paralyze, no? Don't know what to do, don't know what to say, lalong hindi mo masusolusyonan ang problema mo. So pag nag-worry ka, kuminsan, kaiisip mo, punong-puno ang utak nyo ng kaiisip. Pag maghahanap ka ng solusyon, hindi ka na makaisip. Bakit? Oo. Ang utak mo ay punong-puno ng problema at pangamba. At dahil doon, punong-puno, hindi ka na makakilos. Yes. May dapat ka ng desisyonan, hindi mo dinidesisyonan dahil punong-puno ang isip mo. Yun po ang problema, kaya nga po paulit-ulit namin sinasabi, iwasan ang mag-worry. Number 4, ang worry ay nakakahawa. Ayan Naku, pa, problema. contagious, ha? Yan. Kasi dati, ikaw lang yung nag-worry. Mamaya pati na yung asawa mo, yung kapamilya mo, naku, nag-worry na. At hindi lang yun, lahat ng epekto na sinabi namin sa kanya, sa inyo kanina, aapekto sa iyo at aapekto sa kanila. Kaya nga po, Yes. lalo-lalo na po kung nanay ka, tatay ka, iwasan mong mag-worry kasi may mga tao sa baba mo, anak mo, na tumitingin sa iyo. At pag nakita niyang ganun ka humarap sa problema, baka sabihin nila, paglaki ko, gagayahin ko nanay ko Correct. o tatay ko. Ito pa problema malaki. May kapatid ka, may magulang ka. Lahat po yan pwedeng ihawa mo. At napag-usapan na po natin yung masamang epekto ng pag-worry. Ikaw ba, pag may sakit ka physical, hindi ba iniiwasan mong ihawa sila? Ganon din emosyonal. Huwag mo silang ihawa. Oo. Eto, susunod, pang-5, kapag nag-worry ka, lalong dadami ang problema mo. Ayun, bakit? May problema ka na, nag-worry ka pa, baka mamaya may depression ka na. Ayun, ripple effect. So, yun po yung problema. Okay? Nag-worry ka, nahawa yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. So, tapos, ikaw magkakasakit pa. yes. Tapos, mamaya ikaw madidepress pa. Tapos, mamaya stress. Hindi ka na makakilos. Mamaya hindi ka na pupunta sa physical doctor. Pupunta ka na sa mental doctor. Pupunta ka na sa psychologist, sa psychiatrist. Ito, isipin mo buti. Saan nagsimula? May isang worry na hindi mo hinawakan, hindi mo pinigilan, eventually lumaki ng lumaki. Yung po ang ayaw naming mangyari sa inyo. Yes. Kaya ito na po yung reality. The reality is worrying is not good for you. Number 6, kahit anong worry ang gawin mo, hindi mawawala ang problema mo. Ay, Kasi, bago na. Ganda pa yung sinabi niya, Oo. Maybelline. Isipin mo, dumating ka na ba sa punto na nag-worry ka na solusyon na yung problema mo? wala namang mangyayari, di ba? Kung nangyari po yun, dalas-dalasan mo mag-worry. Pero alam na natin na pag tayo po nag-worry, hindi nakakatulong to. Ba't paulit-ulit natin ginagawa? At hindi lang po kami nagsasabi dito, hindi lang na doktor. Maski ang Diyos, ito po ang sinabi ng Diyos. Oo, sabi niya nga, di ba, can any one of you by worrying add a single hour of your life? Diyos na po nagsabi na, pag ikaw ba nag-worry, madadagdagan ng oras mo para solusyonan ng problema mo, mabawasan ang problema mo. Pag ikaw nag-worry, hindi po. So, ang punto po nito mga realidad na pinag-uusapan natin na gusto namin maunawaan nyo is, lagay nyo na sa isip mo, masama talaga ang epekto ng worry. That's the reason why we need to find ways and means to stop it or to lessen it. At ito na po ang ginagawa po natin.
para maunawaan natin mababawasan ang ating pag-worry. Naku, ang dami nating natutunan. No? Mamaya, itutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano ba ang dapat gawin para mabawasan o maibsan ang ating pag-aalala. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda.